class, so welcome to Physics is Life. Tutuloy ko lang yung discussion about circuit. So, natapos na tayo sa series, parallel, then combination na series parallel. Ang i-discuss ko naman sa inyo is delta and Y circuit connection. So, pag hindi siya series, hindi rin siya parallel, doon siya papasok kay delta and Y circuit connection. So, ito ay galing sa book ko sa pang-review. Then, ilalagay ko na lang din sa lecture natin. Sasend ko naman yung lecture sa Google Classroom. So, pag delta, ang configuration niya is triangle. Kapag naman Y, ang configuration niya ay ito. So, parang nakabaliktad na Y. So, pagka ganyan, meron siyang specific formula kung paano itatransform. Okay? So, gagawan ko kayo ng example. So, example is delta. Gawa tayo ng triangle. Yan. So, dapat mayroon niyang mga nakakonect sa dulo nila ng mga resistor din para masabi natin hindi siya series. Dahil kung ganito lang, series lang yan. So, dapat may mga nakakonect dito. Yan. So, ito naman is for representation lang. Let's say this is X, Y, Z. So, yung delta, ita-transform mo into Y. So, let's say dito. Yan. So, pag nagkita ka ng triangle na resistor, na may mga kakonect na resistor sa kanilang dulo, yan, at hindi siya series, hindi rin siya parallel, ita-transform mo. So, itong gagawin ko is delta to Y transformation. Delta to Y. Or delta to Y. Yan. So, yung triangle, delta, papalitan mo ng Y, yung nasa loob. Okay? So, let's say this is X, Y, Z. So, kahit saan mo ilagay, bali-baliktad, okay lang. Basta, sundin mo lang na huwag ka malilito. So, ang ginagawa ko, pag ito ay X, dito ko nilalagay si A. Saka opposite niya. Yan, nandito si A. Pag naman ito ay Y, nandito si B. Pag naman ito ay Z, nandun si C. Yan. So, pag ginawa mo naman tong Y, ito ang iyong X, ito ang iyong Z, edi ililipat mo din yung iyong ABC. Okay? So, sa akin lang, kung ito ang aking X, yung pinakamalayo dito, tawag doon ay opposite na pinakamalayo is A. Kung ito ay Y, yung pinakamalayo ulit, naka-opposite niya ay si B. Kung ito ay Z, yung pinakamalayo, naka-opposite niya ay si C. Okay, so, ulitin ko, pwedeng kayo ang gumawa ng inyong triangle, walang problema. So, ulitin ko ha, yung delta, papalitan mo ng Y. So, ibig sabihin, ang nasa formula mo na ngayon is RA equals RB equals RC equals. Yan. Okay, so, RA, paano ko si RA? So, ang gagawin nyo lang, yung naipit sa kanya. So, ito yung A. So, ano ba yung nasa pagitan niya o umiipit sa kanya? That is Y times Z. Or resistor Y times resistor Z. All over sa summation. Summation lang ng X plus Y plus Z. So, ganun lang kadali. So, pag RB naman, RB, ano ba yung naipit kay RB? Yung pumapagitan sa kanya, resistor, X and Z. X and Z. Then, copy mo lang din yung nasa ilalim. Summation lang. X plus Y plus Z.
Then, pag RC naman, so, pagitan ni RC or naipit sa kanya, itong resistor na to is X and X times Y, resistor X times Y, all over, copy mo lang ulit. X plus Y plus Z. So, ito na yung mga panibagong value. Tapos, ang drawing niya na ngayon ay ito. Yan. Hindi na yung triangle ang makikita niya. Yun ang pinaka-Y. So, i-connect niya pa rin sa dulo kung merong resistor doon. Ito, kung may resistor dito. Ito, kung may resistor dito. This time, ito na yung value, panibagong value ni RA, ni RB, at ni RC. So, yung delta, na-convert mo na into Y. Then, saka ka mag-simplify. Okay? Hindi pwedeng si delta, ginawa mong Y, ibabalik mo ulit kay delta. So, wala kang sinosolve pagka ganun. So, pag na-reconnect mo na, hahanapin mo yung mga dinugtungan niyang resistor, kung may magsi-series or magpa-parallel, then simplify. Okay? How about pabaliktad naman? So, same figure. Pag naman si Y, same figure same figure. Ulitin ko, ang given dito sa first figure ay delta. Given delta, gagawin mong Y. Then, transform. This time naman, same figure, ito lang gagamitin ko. Ang given naman dito is Y. Gagawin mong delta. So, ang given ay yung mga nasa loob. Ano? Ito, mga nasa loob. Ang kukunin mo naman, yung magiging value niya sa labas. So, ito ang mga given. Yan. Yan. Yung mga connection yan sa dulo-dulo ha. Yan. Ito pa rin yung B, C, A. This time, ang hahanapin mo ay yung X, Y, and Z. Okay? So, ang nawawala naman ay yung value ni resistor X, Y, Z. So, Rx equals Ry equals Rz equals. So, same figure, hindi ba ko lang ang kulay para hindi kayo malito. Ang given naman dito ay yung Y, yung nasa loob. Gagawin mong delta. So, ang pagta-transform naman, ang formula niya, mas madali. Ganon din halos. So, technique lang. Kanina, ang technique, pag Y to delta, yung naipit. Yung naipit kay B ay X times Z. Then, summation ng ilalim. Dito naman, di ba, Y to, gagawin mong triangle. So, pag multiplyin mo lang lahat sila, magiging triangle. So, magiging RA times RB, RA times RB plus RB times RC, RB times RC plus RC times RA. Yan. So, parang paikot sila para makabuo ng triangle. RA times B, RB times RC, RC times RA. Yun, mukhang triangle na. So, kahit saan nyo i-start, pwedeng RA times RC, RC times RB, RB times RA. Basta makukumpleto mo lahat. Yan. All over, opposite ni Rx. So, ang opposite ni Rx is RA. Yan. So, kaya nga, mas madali, kapag ganito na agad ang ginawa mo, hindi ka na malilito. Kasi, ang ginagawa ko lagi, ang opposite ni X ay A, ang opposite ni Y ay B, at ang opposite ni Z is C. Pag sinabing opposite, yung pinakamalayo. Yan. So, pagdating kay RY, same lang din sa taas, copy mo lang din yun. RA times RB, or simply A times B, basta lahat to resistance,
plus RB times RC plus RC times RA all over co-opposite ni Y is RB. Yan. Then lastly is RA times RB plus RB times RC plus RC times RA all over opposite ni RZ. Ito, pinakamalayo sa kanya is RC. Yan. So, yan na yung formula. This time, mawawala na yung Y. Ang magiging drawing mo na lang is delta. Yan. Ari na yung X, Y, Z. Yan na yung mga value niya. Then, you need to simplify uli. Hanap ka uli ng pwedeng i-series or i-parallel. So, hindi pwedeng transform ka lang ng transform ay wala ka namang nasisimplify. So, kailangan pag tinransform mo into Y or delta, may masisimplify ka into series or parallel. So, take note, lagi mong i-check yung circuit. So, paano pag i-check? Hindi ko cross ha. I-check. Kailangan ay tatandaan mo yung concept ng series and parallel. So, pag hindi siya pasok sa concept ng series and parallel, so, sure ako, pasok siya kay delta to Y or Y delta. So, gawa lang ako ng example. Then, dito muna to. Sample problem. Yan. So, sample problem. So, kinopya ko na to sa lecture. So, ang una natin gagawin ay i-check natin. Yan by series, yan by parallel. So, ang tinatanong dito ay terminals RAB. So, nawawala dito ay terminals RAB. Yan. So, are. So, sabi ko sa inyo, nung tayo nagsasolve ng series and parallel or combination, kung saan may hinahanap, bawal ibuin. Nagkakataon na sa circuit na yon yung may part na battery. So, bawal nating ibuin yung may battery. Dito, bawal nating ibuin yung terminals na hinahanap. Okay? So, check natin yung mga dulo sa dulo. Ito ba ang dalawang ito ay series? Siyempre, hindi. Kasi may node dito. So, hindi mo to pwedeng i-series. Ito bang dalawang to ay parallel? So, siyempre, hindi. Magkakaiba sila ng dulo. Diba, pag series, tatandaan lang natin, common wire. Kailangan magkadugtong sa common wire. Pag naman parallel, share a common node. O, yung dulo sa dulo. Parang pinagtagpo sa isang dulo. So, check natin. So, ang dulo nitong si 8, itong isang dulo, at saka yun. Ari. Pero ang dulo nitong si 4, ay ito din yung isa, pero nandun yung kabilang dulo. So, hindi pwede. Hindi siya parallel. Kasi nga, ito, example lang to ha. Ito, series. Yan. Parehas. Pag parallel naman, kung ito yung isang resistor, ito naman yung isang resistor. Yan. So, dapat para sila ng dulo sa dulo. Yan. Kita nyo ba? So, itong resistor na to, yun ang dulo sa una, yun ang dulo sa baba. Itong resistor na to, yun ang dulo sa una, yun ang dulo sa baba. So, para sila ng dulo sa dulo. Share a common node. Ito yung parallel. Ito yung series. Yung parallel. Yan. So, check natin ulit. So, hindi to parallel. Dito parallel. Hindi rin series. Hindi rin to series kasi may junction. Then, ang dulo ni 4, ayun, ang isa. At ito yung isa. Ang dulo ni 8, ito yung isa, ito yung isa. So, hindi rin parallel. Take note, ganito dapat ang parallel. So, ibig sabihin, itong problem na to, pasok kay Y delta. So, ma'am, wala naman po ako nakikitang triangle. Wala din naman po ako nakikitang
y. So, paanong diskarte dyan? So, hindi naman laging mukhang triangle at hindi naman mukhang y. Na yung y na ganito ha, yung y na ganito, nag-i-split yan minsan. Yan, na-split. Naikot yan ng 360 degrees. Minsan, papaganyan ng y. Minsan, papaganyan ng y. Yan, na-tumbling-tumbling lang. Na-split. So, dito sa problem na to, naka-split yung y. So, ito yung gagamitin ko. Yung 8, yung 6, and yung 4, siya yung y. Makikita? Yung 6, yung 8, yung 4, yan yung y. Tumambling-tumbling lang. So, dun nakaharap, then nag-split. Okay? So, pwede yan. Ulitin ko ha, pwede yan. So, si y, gawin natin delta. Yun. So, yung y na yun, gawin nating delta. So, maglagay tayo ng variable. Let's say this is x, y, z. Okay? So, i-redraw ko lang dito ha. Nasaan na ba yung violet? Wala. Ito. I-redraw ko lang. So, ito pa rin yung 8. Ito pa rin yung 6. Ito pa rin yung 4. Yan. Siya ay si y na nag-split tapos dun sa kabila humarap. Yan. So, magkakaiba sila ng dulo. Gagawin kong delta. So, yan. 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 So, kayo na lang yung mag-ayos na nga ang drawing. Yan. Basta triangle. Kung tatlong resistor, tatlo din ang kapalit. Ara yung aking x, y, z. So, kunin ko si Rx. Rx equals, anong formula ang gagamitin natin? Rx equals, ano nga uli yan? Y na gagawing delta. So, ito ang ating formula. Y na gagawing delta. So, yung mahaba sa taas na pwedeng magkakabaliktad, basta pag multiplyin mo lahat, then, opposite. Opposite niyan. Okay? Okay. So, mahaba sa taas. Pag multiply mo lang, kahit saan magsimula, pwedeng 4 times 6 plus 6 times 8 plus 8 times 4. Yan. So, i-install natin yan kasi pare-parehas na yan. So, 4 times 6 plus 6 times 8 plus 8 times 4. Unship store A. So, 104 yan. Nasa taas. Divide, ano bang opposite ni Rx? Ito si x mo. Yan si x mo. So, dahil x mo na yan, yung pinakamalayo na. So, ito. Yan. So, ang pinakamalayo kay x ay 4. So, Rx equals, divide 4 equals 26. Next, Ry equals. So, si Ry, copy mo lang uli itong sa taas. Ang katumbas nga uli nito ay 104. 104. So, nasa ilalim ni Ry is opposite ni Ry. Ito yung Ry, yung pinakamalayo sa kanya. Hindi pwede yung 6 at 4. Malapit. Yun. 8. Pinakamalayong ka-opposite. So, equals 104 divide 8. 13. Then, Rz equals 104 ulit. Same lang yun sa taas. Pinakamalayo kay z, syempre hindi ang 8 at 4. That is 6, excuse. So, Rz equals 104 divide 6. 104 divide 6. Yan. 52/3. Fraction. So, take note ha. Yung pagko-convert. Yan. So, i-redraw natin para hindi tayo malito.
So, ito pa rin yung 4. Hindi naman natin yan inibo. Ito pa rin yung 4. Hindi natin inibo. Ito pa rin yung 8. Hindi natin yan inibo. This time, ari na yun. Yan. Ari na yung X. Ari na yung Y. At yan na yung Z. Yan. Ito na yung Z. Tapos ito yung mga value nila. X, Y, Z. So, nawala na yung nasa loob. Okay? Kasi nga, pinalta na natin ng yung Y, ginawa na natin delta. Kaya ito, delta na siya. So, wag nyo uling ibabalik doon. Wala kayong sinosol. Pag itong X, Y, Z, ginawa mo uling Y, babalik lang uli yan doon. So, kailangan natin i-simplify yung circuit. So, check and simplify. Para madali mag-check, tingnan yung mga dulo sa dulo. So, ito, ano mapapansin nyo dito? Yan. 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 Ano mapapansin nyo dyan? Siya ay ano na lang, purely wire. Ano nga sabi ko, pag purely wire, pwedeng batakin. Okay? Mamang gulo naman po ng drawing, hindi ko po ma-imagine kung anong gagawin ko. So, i-redraw ulit natin. Ito lang din ang katumbas niyan pag ni-redraw natin. Ari pa rin yung 4. Ari pa rin yung 4. Ari pa rin yung 8. So, gawin ko lang yung wire. Ito. Gawin mo lang ding wire. Yan. Yung mga wire. Pwede yan. Yan. So, 4, 4, 8, X, Y, Z. Ito po ay ito din. Ma'am, bakit po ganyan? Parang oo na hindi. So, uulitin ko. Pag purely wire, pwede mong batakin sa isang dulo. Pag yun, parang nakadikit lang, pwede mo ding batakin dahil yan ay wire lang din. Yan. So, anong mapapansin nyo? Yan, magtingin tayo ng mga dulo sa dulo, dulo sa dulo. So, kita ko agad. Parallel, parallel, then, magsiseries. Then, parallel, then series. Ano daw? So, solve natin. So, kahit dito mo tingnan, or kahit dito mo tingnan, yung 4 and X is parallel, 8 and Y is parallel. Hindi sila series kasi may junction, O, kahit dito mo din tingnan, parehas na sila ng mga dulo. Ito, yung kanilang dulo sa dulo. Yung dulo nila dito, ni 4 at ni X, ayun din lang dulo nilang yan. Pwedeng pagsamahin. Ito, pwedeng pagsamahin sa isang dulo. Ito, pwedeng pagsamahin sa isang dulo. Tsaka ito. Ano? So, yun yung sinasabi kong parallel. Ito yun, Yun, magkasama sa isang dulo. Yan. Ibig sabihin, i-solve na natin yun. Let's say, itong combination na to is RS at itong combination na to is RR. Yan. So, si RS ay equal sa X inverse plus 4 inverse parenthesis inverse equals value ni RX 26 inverse plus 4 inverse parenthesis inverse. RS equals 26 inverse plus 4 inverse inverse. So, 52 over 15. Einship star A. Next, RR equals 8 inverse plus Y inverse inverse. So, 8 inverse plus yung Y is 13 inverse inverse. So, 8 inverse plus 13 inverse inverse.
equals kay 104 over 21. Ang shift store B. So, i-redraw ulit natin yan. So, redraw lang ng redraw. So, dito na lang. Ari pa rin yung 4. This time, ari na yung RS. Then, ari na yung RR. Yan. Ari pa rin yung dulo. A and B. Ari pa rin yung 4. Di natin inibo. Then, hindi naman natin inibo yung ZZ. Kaya nandito pa rin ang dulo. Yan. Ari pa rin ang RZ. So, yan. So, napag-parallel na natin to, kaya isa na siya, RS. Napag-parallel na to, kaya isa na siya, RR. Then, hindi naman natin inibo si 4, yung 4 dito, at saka yung RZ dito. Yan. So, kitang-kita nyo na agad. Take note ha, ang pagsasolve lagi ay papunta doon. Papunta doon. Papunta doon ang pagsasolve. Bakit papunta doon? Kasi last, iibuin yung nasa terminals. Okay? So, bawal ibuin yung nasa terminals, yung pinapahanap. So, this time, series, parallel, series. Tama. O, isa-isahin pa din natin. So, ito, series na yan. So, let's say that is RQ. RQ equals RR plus RS kasi series. So, equals kay si RR is 104 over 21 plus si RS is 52 over 15 equals alpha A plus alpha B. So, fraction na lang ha, para walang tapon. 884 over 105. So, that is RQ. So, i-redraw ulit natin. Redraw. So, ari pa rin si 4. This time, ari na si RQ. Then, ari pa rin si RZ. Then, ari pa rin yung nawawala. Terminal B, Terminal A. So, take note, mahalaga yung pagre-redraw para mas madali nyong ma-simplify. So, eto na. So, kitang-kita na dito na parehas na yung dulo, parehas na yung dulo. So, RQ and RC is parallel. So, let's say that is RM na lang. RM equals RQ inverse plus RZ inverse parenthesis inverse equals. So, si RQ is 884 over 105 inverse plus si RZ 52 over 3 inverse parenthesis inverse. Huwag kakalimutan yan. So, inverse plus 52 over 3 inverse. So, RM equals 17 over 3 ohms. So, last redraw na natin. Ito pa rin yung 4. Then, this time, arin na si RM. And this is terminal B and terminal A. So, ito na yung last redraw natin. Yan. Yan na yung last redraw. Pinaka-simplify na. So, tama, hindi natin inibo si terminals RAB. Kasi pag nawala yan, wala kang sinosolve. Magugulo yung patas ng circuit. Okay? So, RAB ay equal na kay 4 plus RM. Dahil sila ay series na. So, 4 plus 17 over 3 equals RAB equals 29 over 3 ohms. So, ito na yung final answer. So, nakatapos rin tayo. So, yan. So, ito yung solving ko ng, ito yung given, ito yung process,
Then, ito yung final answer. Pwede nyo itry sa bahay para maalala nyo kung paano yung process. So, kahit anong gawin nyo, basta sinunod nyo yung tamang principle ng series or parallel, then y delta, then tamang pagsusolve, pagko-compute, tatama yan. Okay? So, thank you, and sa sunod na video ay discussion ulit about circuits. So, sana nakatulong sa inyong pagsosolve, and sana ay mas mag-practice pa kayong mag-solve para mas masanay kayo. So, practice lang. Okay, thank you and God bless.